Ayan, napakaganda nitong gustong mangyari ni President Bongbong Marcos. Good news naman tayo. Kasi alam naman natin that the administration medyo sosyal, medyo magarbo, medyo magastos. Ngayon ang gusto nilang mangyari, isabay na sa 2025 yung plebisito sa eleksyon or yung eleksyon ng kung ano yung mga economic provisions yung gusto ng taong bayan, yung iboboto ng taong bayan. Kumbaga sa balota bukod doon sa mga senador kasi midterm elections yan. So walang presidente, vice president na iboboto dyan. 12 senador, tapos yung local government na, tapos isasama na dyan yung mga nasa charter change. Mas makakatipid daw tayo ng 13 billion pesos kapag isinabay yan. At gusto ni PBBM yan dahil nga mas matipid. Hindi ba nung nakaraan gagalit tayo dahil gastos sila ng gastos. So batiin naman natin sila kapag meron naman silang effort na makatipid. So pakinggan natin itong kanilang pagtitipid efforts. Naging praktikal ni Pangulong Bongbong Marcos kaya pabor siyang isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa charter change. Pero si dating Pangulong Duterte umapila ulit na huwag nang baguhin ang konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagkumpirma sa plano niyang isabay na lang sana ang plebisito ng Chacha sa midterm elections. Mas practical daw kasi ang pag-isahin ang botohan para malaki ang matipid ng gobyerno. Diba? Magandang yun. Magandang initiative. So at least meron din silang effort para makatipid. And we're not talking about millions ha. We're talking about 13 billion pesos of savings kung isasabay yan sa 2025 election. Malaking pera yun ha. Hindi ko lang alam kung baka kurakutin lang yan ng mga nasa posisyon, but still tipid pa din yan. Paghihiwalay natin yung eleksyon at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun napakamahal. Sa ngayon, parehong nakabinbin sa komite ng Senado at Kamara ang kani-kanilang bersyon ng Resolution of both Houses o RBH number 6 at 7 na layuning amyendahan ng tatlong economic provisions ng 1987 Constitution. Ang Kamara gustong maipasa ang panukala sa lalong madaling panahon, habang ang Senado target mapagdebatihan ng Chacha bago ang State of the Nation address sa Hulyo. Pero sabi ng Pangulo, hindi mahalaga kung sino ang mauna dahil mas mainam na hintayin na lang ang eleksyon para idaos ang plebisito. There are some legal consequences because a plebiscite is slightly different, not so slightly. A plebiscite is different from an election. So if we are able to incorporate the two exercises together as a practical matter, palagay ko makakatulong yan. Sinugundahan naman yan ni Sir President Mig Zubiri. Natural, sigundahan si Zubiri yan Parang tiga na iya din yan. Dahil aabot daw sa 13 billion pesos ang matitipid na pwede pang gamitin sa ibang proyekto. Una na ring nilinaw ng Commission on Elections na pwedeng pagsabayin ng plebisito at regular na halalan. Pero ayon kay Senator Sonny Angara, kailangan pag-aralan ang mga ilalagay na tanong. Dahil kung matuloy, gusto ng COMELEC ilagay sa harap ng balota ang mga tanong sa plebisito para makita agad ng mga botante. Yan yung mga boboto sa 2025. Ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo ha. Meron po yang papel ng mga pagpipilian ng pangalan. Tingnan nyo lahat ng pages, parang awa nyo na lahat ng pages. Kung hindi kayo gagawa ng inyong mga listahan, bulat-latin nyo lahat ng pages. Kasi nitong barangay elections, napakaraming mga tatanga-tangang botante na ang tiningnan lang nila yung kung ano yung di ba merong nakaganyan yan sa desk mo na folder. Merong mga pangalan doon ng mga kandidato. Tinitingnan lang nila yung harap. Hindi nila tinitingnan na meron pa palang page 2 at saka page 3. Maraming marami akong kilala na hinahanap daw nila yung tao na iboboto nila pero hindi nila alam yung totoong pangalan. So, hindi na lang nila naiboto. Ang naiboto nila, iba.
Hindi nila alam na may page 2 pala yung listahan ng mga tumatakbo sa kapitan at saka sa mga kagawad. Depende to sa lugar namin dyan sa Cubao, 3 pages siya. So yung first page lang yung nakita. So mga tao na mga eengot-engot din, yung first page doon lang sila pumipili ng mga kandidato. O yung mga sumunod na pages, wali na kasi nga hindi na siya naka-alphabetically arranged eh. So ganun din dito baka naman mamaya yung mga plebisito, yung mga iboboto nating mga batas na na ikikip. Baka mamaya niyan hindi kayo makaboto doon tapos manalo yung manalo yung palpak na batas kaya isip-isip na tayo ngayon pa lang practice na. May konting adjustment dyan kasi we have to see ano yung final na ilalabas sa balot. So, yun yung mga operational details na kailangan pag-isipan. Kung si Senator Risa Hontiveros naman ang tatanungin, hindi raw magandang ideya na isabay ang plebisito sa halalan. Ako po Siyempre. Sino bang sinang-ayunan mo? Lahat naman ayaw mo. Magtayo ka na ng sarili mong Pilipinas kasi. ay tutol sa tsa-tsa, whether sa economic or sa political provisions, whether sa pamamagitan ng People's Initiative, lalo na itong peking PI nila, o sa pamamagitan ng isang malakon-as na proseso dahil hindi pa nga sigurado kon-as ba ang ginagawa ng Senado o ng House sa ngayon. Pati si dating Pangulong Duterte na Walang laman yung sinabi. Ang yung babae na yan. pabor na sa economic amendments. Kumambyo ulit sabay sabing hindi pa napapanahon ang tsa-tsa. The Constitution is good, very good, the best that we have ever produced. I'm comfortable with the presidential type of government. Huwag na natin palitan. Nagbabalita mula sa Down. So maganda pa rin naman itong itong kanilang gustong mangyari kasi nga ang pagtitipid ay still pagtitipid. Pwedeng yung 13 billion na yan maibigay pa yan sa mga mahihirap as ayuda, di ba? Sa akin, alam niyo naman dito, hindi na sila makaisip ng proyekto, puro na ayuda. But still, sabi nga nila, pag nakatipid ka. Kapag may ipon ka. So may at least may mas kapaki-pakinabang na magagamit doon sa sa pera na yan. Kasi dapat sa alang-alang ninyo yung mag-holiday na naman yan. So lugi na naman pati private sector. Pagka hiniwalay mo pa yan, hiwalay na yung prenta ng papel, imbis na isahan na lang. Tapos yung mga teacher imbis na isang beses lang silang magtatrabaho magdadalawang beses pa silang magtatrabaho. Siyempre, honoraryo yan honorarium. So babayaran na naman natin yan. So malaking gastos talaga kung paghihiwalayin pa. So maganda, isama na. Kaya lang, ang nakikita ko talagang downside dyan is baka yung mga Pilipino hindi mag-focus doon. Mag-focus yung mga Pilipino doon sa mga kandidato dahil doon nagkakabayaran Baka mamaya hindi nila masyadong seryosohin yung pagboto dyan sa charter change na yan. Baka parang party list din yan. Na basta na lang sila tantos ng tantos, wala naman silang pakialam, pero ang hindi nila alam na yung mga party list na yan, napakalaki ng gagampanan yan sa gobyerno natin.